La da da di da 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 da. Yeah. Malapit sa laban. Good day mga master ko. Today is another day na naman para sa ating pagmomoto vlog. Guys, for today's video, gusto ko lang magbigay ng tips. Bola lang yan. Para dun sa mga taong nagbabalak bumili ng motor. Bago tayo mag-start, ipasok ang intro. So we're back mga master, no? Yun nga. Magbibigay lang tayo ng tips para dun sa mga taong nagbabalak bumili ng motor. Well, based on my own experience to mga master, advice ko lang guys, kung bibili kayo or nagbabalak kayo bumili ng motor, I suggest na bilhin mo yung motor na talagang gusto mo. Yung talagang motor na pinapangarap mo, yung talagang motor na inaasam mo, yung talagang gustong gusto mo. Pag nakikita mo ay talagang gustong gusto mo. Huwag ka magpapaniwala sa iba dyan guys, na sinasuggest sa iyo ng iba na ay ito bilhin mo, matipid sa gasto, ito panalo to. Kasi guys, ako na nagsasabi, pag sisisihan mo lang yan. Sisisihan mo lang pagka hindi yung motor na gusto mo ang binili mo. Tsaka yung yung mindset mo na ay ito lang bibiliin ko kasi hindi ko naman kailangan bumili ng mamahaling motor dahil pang service ko lang naman, pamalengke ko lang naman. Tsaka ay ito bibiliin ko, mas mura tsaka mas matipid sa gas, kaya ito na lang bibiliin kong motor. Kaysa dun sa motor na pinapangarap mo, sa motor na inaasam-asam mo, hindi mo na lang muna bibiliin yun kasi ito na lang muna bibiliin ko, pang service lang naman. Yung mga ganyang dahilan guys, ako na nagsasabi sa inyo na katagalan yan, wawala rin yung interest mo dyan sa motor na binili mo, na ang dahilan, ang reason mo lang is pang service lang naman, mura lang naman to, hindi ko na kailangan mag branded. Tendency niyan guys, after a year or a month, ibebenta mo lang yan. Ibebenta mo lang yung motor na yan. Kasi habang ginagamit mo yung motor na hindi mo namang gusto, pero binili mo, lalong lumalalim. I mean, paano ba? Yung interest mo or lalong lumalalim or lalo mong ginugustong bilhin yung motor na gusto mo talaga, lalo na't nakikita mo lagi. For example ako, kasi guys, bago ako dumating dito sa motor ko na to na NMAX, maraming motor na dumaan sa akin bago ko mag-decide na kunin na tong pinapangarap ko na motor, which is itong NMAX. Before kasi automatic ko na motor is nag Honda Click ako, and then binenta ko, then nag-switch na naman ako. Pero before that time, pangarap ko na talaga tong NMAX, kahit yung version 1 pa, NMAX na talaga ang gustong bilhin ko. Kaya lang, ang reason is wala akong budget. Pero kaya mong bumili ng motor, di ba? Yun yung mali ko dati. Kaya sinasabi ko ay mahal yung NMAX, hindi ako bibili. Kaya ang nangyari, ang tendency, nauwi ako sa Honda Click na ay okay lang kasi maganda to, matipid sa gas. Kaya binili ko yung Honda Click. Pinagpalit ko yung pangarap ko na motor versus dun sa yun nga, sa automatic na mas mura, mas matipid daw sa gas. Pero iba pa rin kasi guys, na pag yung binili mong motor is yung talagang gustong gusto mo, yung motor na pinapangarap mo. Iba yung pakiramdam na kagaya nito. Ito yung motor na gusto ko, pangarap ko, dala ko na. Kumbaga, hindi ako nanghihinayang magbayad kada buwan. Hindi ako nanghihinayang maghulog ng buwan-buwang bayarin ko dito sa motor kasi gusto ko tong motor. Unlike dun sa motor na hindi mo namang gusto, parang manghihinayang ka magbayad kada buwan, diba? Kaya ang nangyari nun is yung motor ko na yun, binenta ko lang siya. Hindi ako nagdalawang isip na ibenta. Nung nagkaroon ako ng emergency, hindi ako nagdalawang isip na ibenta siya. Kasi that time, nanganak yung misis ko sa pangalawa kong anak. So kinakailangan ko ng malaking pera dahil CS siya, cesarean. So hindi ako nagdalawang isip na ibenta siya. Pero nagtira ako ng nangyari na naman nun, bumili na naman ako ng another na motor na ganun pa rin, same ulit ng mindset na bibili na lang ako ng mas murang motor para meron akong pang service. Ang nangyari, ang binili ko na naman nun is yung pang tricycle naman na motor, which is yung Kawasaki Barako. Kasi nga mura, tsaka nagta-tricycle din yung airpot ko, na iniisip ko na baka magamit ko siya someday pang negosyo. Ang tendency, binili ko siya. Ay nako naman talaga.
So nangyari na naman yung ganong sitwasyon ko na parang hindi ako masaya nang naguhulog ako kada buwan. Actually umabot rin ako ng 8 months doon na naguhulog. Pero ito na guys, nung nagkaroon na ako ng tsansa, kasi yung ginawa ko, yung natitirang, kasi gusto ko na lang ipabatak yung motor dahil hindi na ako masaya dun sa Kawasaki Barako nga. Bukod sa ang hirap gamitin dahil gawa ng pag umaga ang hirap paandarin, tapos kickstart pa, wala siyang push button. So ang ginawa ko, pinabatak ko siya. Hindi ko siya inulugan ng 2 months, pero yung 2 months ko na yun na panghulog, isinave ko siya para pandagdag sa pang down dito sa NMAX. Sakto guys, malapit na rin mag 13 month nun. Magde-December na. I mean, malapit na magde-December na rin nun kasi nahatak yung motor November. And then sakto December, bigayan ng 13 month. So ang nangyari no, nung nahatak na siya ng November, pagpalo ng December, yung sweldo ko nadagdagan ko na naman ng panghulog sana. Sinave ko rin siya hanggang sa nakuha ko yung 13 month. Pinang down ko siya dito guys sa NMAX. Bali mga master, yun, ang down payment ko dito is 30,000. Nakaipon tayo ng 30,000, tapos ang monthly lang natin for 3 years is 5,900. Marami akong pinuntahan na dealer. Naghanap ako ng pinakamas mura. So meron tayong nakitang Yamaha dyan sa may SMBA Parañaque banda, which is yung Moto Express nga. Subukan nyo dyan guys, mura dyan. Dyan tayo kumuha ng motor na to. So yun lang mga master, no? Yun lang naman ang may bibigay ko na tips sa inyo. Simpleng-simple, kung bibili ka ng motor, ang bilhin mo yung gusto mong motor. Gawan mo ng paraan, huwag ka magmadali, huwag ka munang bumili ng motor kung kulang pa ang pera mo. Galit ka ba? Kung kaya mo yan. Huwag kang bumili ng motor, lalo na kung gusto mo branded yung motor mo, pero bibili ka ng hindi branded dahil kapos ang pera mo. Pero hindi ko naman nilalahat, no? Siguro para lang dun sa may mga kakayanan bumili ng motor. Like for example, yung may matino ka namang trabaho, syempre, kaya mo, sa tingin mo, kaya mo namang hulugan. Ang technique lang naman dyan guys, kailangan malaki yung down payment mo para bumaba or lumiit ang monthly mo. Makakapasa ka nyan. For example, gusto mo ng NMAX pero minimum wager ka lang, try mo mag-ipon ng 50 mil. Makapag-down ka ng 50 mil dito sa motor na to, baka 3,000 na lang monthly mo. Yun lang ang technique dun guys. Iba kasi ang pakiramdam mga master, iba ang feeling kapag yung motor na dinadala mo is yung motor na pinapangarap mo. So yun lang mga master, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe my channel sa mga YouTube, sa Facebook naman. Please don't forget to follow my page. Share mo na din kung natuwa ka para makatulong ka sa mga ibang nangangarap bumili ng motor. Maraming salamat guys mga master. Thanks for watching. Ride safe everyone. Sayonara.